Okay na, okay na. O, so pangalawang subject tayo mga kapatid, walang iba kundi ang tafsir. Suratu Al-Kahf. Okay. Pakiano nga yung aya, pakimension nga yung aya sa umpisa. Alhamdulillahilladzi ano yun? Anzala ala abdihi al-kitaba. Okay. Walam yaj'al lahu iwaja. Okay. Pangalawa, qayyima liyundhira ba'san shadida. Ba'san shadida. Sorry. Ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okay. Anna lahum alladhina ya'maluna salihat pala. Alladhina ya'maluna anna lahum ajran hasana. Tapos makithina. Tapos sa atin yun, no? Makithina fihi abada. 1, 2, 3. Okay, tapos ito na. Wa yundhiral ladhina. Ayun. Qalu wa indra alladhina qalu attakhadallahu. Okay, ito muna tayo. Wa yundra alladhina qalu attakhadallahu wala ta. Okay. So pang ilang aya ito? Pang-apat. So alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isa, dalawa, tatlong aya mga kapatid, almost 2 months or 3 months ang 3 months, no, nakuha natin yung bago natin natapos. And hopefully ay naintindihan natin every phrase ng bawat aya sa Surah Al-Kahf. Okay, let us recap. Bago natin pagpatuloy ito, ano yung dalawang gawain ng Quran na matatagpuan sa mga ayang nakuha natin? Pagbigay ng babala at saka pagbigay ng ng magandang balita. Ang tanong, sino ang binigyan ng tinatawag na babala? Okay, ang mga hindi manampalataya, ayaw maniwala sa Quran, ayaw maniwala kay Prophet Sallam, at ayaw maniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Sino man naman ang binigyan ng magandang balita? Nakakamangha. Kasi nung nag-quiz tayo, mayroong quiz doon sa sino ang binigyan ng magandang balita? May sagot na musyrikun. La hawla wala. Tapos, sino ang binigyan ng babala? Mu'minun. La hawla wala quwwata illa billah. So, kasalanan ko ngayon. Bakit nalilito kayo sa quiz? Okay. Malinaw? Subhanallah. Gusto mo i-reveal natin kung sino sumagot nun? Wag na. Okay, malinaw mga kapatid. So, ibig sabihin, yung gawain ng Quran sa aya na ito, yung bushra o tabshir at saka indhar. Malinaw? Ibig sabihin ng indhar ay pagbibigay ng babala. Malinaw mga kapatid. Okay, anong tinutukoy na nito? Ajran hasana? Mabuting kabutihan. Anong tinutukoy? Jannah. Masya tabarakallah. So makithina fihi. Anong fihi dito? Bakit ito ay damir na panglalaki? Samantalang Jannah is pambabae? Ang tinutukoy, babalik sa tinatawag na ajran hasana. Malinaw? Anong pagkaiba ng inna sa kaanna?
Okay, nakalimutan ko i-quiz yan eh. Ibig sabihin, ang inna kapag ang pangungusap ay sinimula, nasa simula at ang anna ay kapag nasa gitna. Okay. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, let's talk about this. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. So another question, mga kapatid, bago natin simulan. Okay, وَيُنْذِرَ. Supposedly, ang tanong is, ito ay verb, di ba? Pag verb ito ay pandiwa sa Tagalog. Malinaw? Pandiwa, verb, pandiwa. Okay. So, basically, kapag pandiwa, marfu, ang ibig sabihin ng marfu, nominative, ang dulo ay damma. So, ang tanong, bakit hindi damma dyan? Wayunzira. Supposedly, wayunziru. Bakit? Ano natin yan ng pinakahuling ano natin? Okay? Wayunziru. Supposedly, wayunziru. Kasi yun yung tinatawag na verb, no? Basically, yung basic niya is marfu sa dulo. Dulo is nominative case. So, bakit mo yung zira? Mudafo nila eh. Okay. So, babalik yan sa tinatawag na liyun zira. Kasi dahil dito, li, meron siyang sabihin natin ay harf. Na li, na kung saan kapag pinasukan ng harf, pag ang isang verb pinasukan ng tinatawag na harf, ay nagiging mansub. Okay? Nagiging tinatawag na fatha yung dulo. Kaya wayunzira. Hindi wayunziro. Anyway, that is grammar. Wayunzira alladhina. Nang ibig sabihin ng wayunzira is nagbibigay ng babala. So, mapapansin natin mga kapatid, dito, wayunzira, na kung saan babala rin. Tapos, subalit, in-emphasize, another emphasizing dito sa aya na ito. Dito, makikita natin waliyunzira upang magbigay ng babala pangkalahatan. Pangkalahatan. Sa alin? Sa lahat ng mga musyrik, lahat ng kufar, lahat ng mga kawalan ng pananampalataya, sakop dito, meron silang babala. Anong babala sa kanila? Ba'san syadida. Right? Matinding parusa. So, balit pagdating dito, wayunzira, nagiging specific, nagiging mas in-emphasize para sa particular na tao. Okay? Sino yun? Alladhina qalu ittakhadallahu walada. Yaong mga nagsasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkaroon ng anak. So, ibig sabihin, mas mariin ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang warning, mas matinding warning doon sa mga tao na ganito ang kanilang paniniwala. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ay merong anak. Ang mga musyrikun, mga kapatid, sinasabi nila, yung mga Quraysh, musyrikun ng Quraysh, sinasabi nila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay anak na babae. Okay? May anak na babae. Samantalang sa Christianity, sinasabi nila ang anak nila ay lalaki, si Hesus Kristo. Sabi nga yung kanilang tinatawag. Na kung kaya, ito yung malaking warning. Mas matinding warning. Okay? Dahil sa tinatawag na emphasizing na ginawa sa aya na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Diba? At bilang babala rin sa mga gumawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah, na sila'y nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nagkaroon ng anak na lalaki. Linaw? Sa kanyang pahayag na wayunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada, mga kapatid, ito ay konektado sa kanyang panaunang pahayag na liyunzira ba'san syadida. Konektado siya. Makikita natin yan. They are connected. Okay? Connected. Kaya nga't fatha, yung tinatawag na bawat dulo, mga kapatid. Walang duda. No? So, dito, mayroong kaida. Mayroong kaida sa sabihin natin, may principles dyan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ito yung tinatawag sa na kaida na atful khas alal am. Anyway, ganito po yan Okay? Atful khas alal am. Okay? Itansit natin para out. Kakahiya naman sa inyo eh. Okay? Atf al khas ala al am. Okay, yan mga kapatid. Okay, malinaw? Atful khas alal am. Atful khas, sorry. Alal am. Anong ibig sabihin, mga kapatid, na atful khas alal am? Ibig sabihin yan, pagkakaugnay ng particular sa pangkalahatan. Ang atf kasi, ang ibig sabihin ay conjunction. Malinaw? Connection, kumbaga. Connection. Atf,
pagkakaugnay ng, ang khas is, alam mo yung khas, narinig natin sa kanto yan, khas. At ang khas, sadi khas, usually ang khas special. Pero ibig sabihin ng khas particular. You know? Ibig sabihin, pagkakaugnay, yan ang prinsipyo, huwag natin kalimutan yung tanataw na kaida. Pagkakaugnay ng particular sa pangkalahatan. Ibig sabihin ng ay general. Okay? Pwede sabihin ng is, di ba, utas sana? Iba yan. Amun jadid. Ibig sabihin ay isang year. Depende sa paggamit. So, is pangkalahatan, khas is particular. So, pagkakaugnay ng particular sa pangkalahatan. Itong dalawa na ito, sabi natin kanina, they are connected. Wayunzira, liyunzira. Now, sa ayan na ito, mababasa na, qayyima liyunzira basan syadida min ladun. Na kung saan, nagbigay ng babala ang Quran ng matinding parusa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito naman, at nagbigay ng babala sa mga yaong nagsasabi ng Allah ay nagkaroon ng anak. Ang tanong, sa dalawang statement na ito, saan yung particular? Ito. Saan yung pangkalahatan? Ito. Okay? Pangkalahatan. So, ibig sabihin, nagbigay ng warning bilang pangkalahatan sa mga gumagawa ng pagsamba, kahit anong klase ng pagsamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa hindi siya nagturing, sakop dito na kahit hindi ka nagturing ng Allah may anak, pero ginagawa mo naman pagsamba ang iba bukod sa Allah, pasok ka dito. Samantalang ito, very specific. So, yun yung principle, no? Ito yung atful khas al-am. Ibig sabihin, pagkakaugnay ng particular sa pangkalahatan. Okay? At yan, marami yan sa banal na Quran, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Don't forget that kaida, kasi mahalaga din yan, balang araw, na magagamit natin sa mga paliwanag natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Walang duda, dahil ang babala sa unang talata, yung pangalawang talata, mga kapatid, ay kinabibilangan ng lahat ng hindi mananampalataya. Pangkalahatan. At kabilang sa kanila, yung mga nag-uukol sa Allah, no, na si araw ay mayroong anak, at gayon din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganito ganyan, pasakop na dyan yung mga mga nagtatambal sa Allah. Halimbawa, ito yung mga Muslim, mga kapatid, sila sabi nilang Muslim, pero alam nila yung kamatayan. Anang kanilang mga lulul at mga sinununuan. Diba? Yun, walang duda, shirk ang ginagawa nila. O kaya, hindi sila nagsasabi ng alin nagkaroon ng anak, pero pagdating sa libingan, anong ginagawa nila? Sumasamba doon sa patay. Right? Pupunta doon, maging kay Propeta Muhammad, bibisita sa Madina. Ya Muhammad, ang propeta ng Allah, galing pa ako ng Sulu. Okay? O galing pa ako ng Zamboanga. Diba? Galing pa ako ng Marawi. No? Galing pa ako ng Mindanao. Ano pa man. Ang mahal ng pamasahe ko. Tulungan mo ako, propeta ng Allah. So, walang duda. So, yun ay shirk. So, doon niya sinasabi na sila ang Allah ay nagkaroon ng anak. So, sakop siya dito. Lahat ng klase ng pagtatambal bukod sa Allah. Okay? Ito ay may matinding tinatawag na warning ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda, shirk yun. Shirk. Yun nga hindi niya alam kung ano nangyari sa loob ng libingan. Di ba? Halimbawa, sa isang tao na marami mga Muslim yan, pupunta doon na, ikaw nang bahala sa anak natin, ikaw nang bahala sa mga pananim natin, di ba? Ikaw nang bahala sa mga bakahat sa kahan natin. Hindi niya alam kung ano yung parusa doon sa loob ng libingan na dinanas ng nakalibing. Tapos sabihingi ngayon siya. Gini, kahunghangan. Okay. Bakit? Ano ngayon pag may sakit? Di pagamot. Pwede kang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, take note ha. Pwede kang magdua sa Allah para sa mga hindi mananampalataya pag pinag-usapan natin ang kabutihang pangkalahatan sa makamundong bagay. Kabilang yung kanilang kalusugan, kabilang yung kanilang tinatawag na kaligtasan, sakop na yan. Ang hindi lang pwede yung kapatawaran. Malinaw? O ya Allah, kahabagan mo sila, ya Allah, patawarin mo sila. Hindi pwede. Kasi ang habag habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay particular lamang sa mga mananampalataya. Okay, gabay, siyempre. Malinaw? So mga kapatid, no? Hindi pwede yan. Pwede ka ba yan? Anong hindi pwede? Magdarasal ka sa patay? Ano yun? Bawal yun. Hindi sa patay yan. Sa buhay.
Na, ya Allah, kabagan mo si ganito. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi ang habag ay para lamang sa mga mananampalataya. Ang pinakadabi sa panalangin mo sa Allah, ya Allah, gabayan mo siya. Mahinaw? Hindi pwede. Patay na nga siya. Okay? Hindi pwede. Huwag mo na ipag... Bawal nga. Kung hindi Muslim. Bawal yun. Anong pilit? Ba pilitin mo yung patay? Hindi ko maitin. Anong sabi mo na pipilitin? Patay na yung mga parents mo, tapos nag-Muslim ka. Tapos na-realize mo na hindi sila ligtas dahil hindi sila nag-Muslim. Saan pipilit doon? Hindi, magtuduwa ka sa Allah na... Bawal nga. Pag namatay ng isang tao na hindi Muslim, namatay na malino hindi Muslim, ay hindi na pwede magdua sa Allah ng anumang klase ng dua. Wala na silang... Wala nang pakinabang, kapatid. Okay? Magdua ka na para sa sarili mo. You know? Ang ibig sabihin ng mga ito, mga kapatid, now ang tanong dito, ang mga ibig sabihin dito, now dito, hindi lamang Christian ang tinutukoy dito, hindi, even the Jews, maging ang mga Hudyo, mga kapatid, ay saklaw sa aya na ito. Kasi bakit? Sinabi ng mga Hudyo na si Uzair ay anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Okay. Ahlul Kitab, sabihin, mga Hudyo at mga Kristiyano, at ilang mga Arabo musyrikin, dahil ang ilang mga Arabo musyrikin, sinasabi na ang Allah ay nagkaroon ng anak na anghel, na babae, anghel daw ang anak. Ang anak ng Allah ay mga anghel. Yan mga paniniwala doon ng mga musyrikon. Samantalang sa mga Hudyo, si Uzair, naniniwala sila na anak ng Allah. Samantalang sa Kristiyano ay walang iba, si Isa ay anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah chapter 9 verse 30, sinabi ng Allah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ فَقَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Walang pag-alinlangan, nakagawa ng pagtatambal sa Allah ang mga Hudyo noong inangkin nila na si Uzair. Sino ba si Uzair? Sinabi ng mga historian na si Uzair ay mula sa mga salihin, mula sa mga buting tao, no? Sinasabi nila na si Uzair daw ay anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang mga Kristiyano, noong inangkin nila na si Jesus o Isa na anak ni Maria, may anak din ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-aangking ito ay inimbento nilang kasinungalingan mula sa kanilang mga sarili, at sila sa pamamagitan nito ay ginagaya nila ang mga sinasabi ng mga sumasamba ng iba bukod sa Allah na nauna sa kanila. Yung kanilang paniniwala, copy-paste, mga kapatid. Copy-paste yung paniniwala nila. Kaya sinasabi na, ang Quran ang copy-paste, ang Islam yung copy-paste. Diba? Sabihin na kinupya sa Biblia, kinupya sa Christian. Sila ang nag-copy-paste kasi yung paniniwala nila, paniniwala ng mga noong unang panahon. Okay, samantalang tayo, nag-iisang reliyon, naniwala sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ang Allah at hindi nagtatambal sa Kanya. Kaya't anong ginawa ng Allah? Isinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya dahil sa kung paano sila lumihi sa katotohanan tungo sa kamalian. So sila sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, no? Sinabi pa ng Allah sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 57. Ano bang sabi ng Allah? وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ subhanahu wa lahum ma yashtahun. At inilalaan ng mga walang pananampalataya sa Allah ang mga kababaihan na kanilang sinabi ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah. Okay, subhanallah. Ta'alaw amma yushrikun. Luwalhati sa Allah na siya ay napakataas na malayong-malayo hindi sa kanilang mga sinasabing kasinungalingan. At inilalaan naman nila sa kanilang mga sarili ang mga nagugustuhan nila ng mga anak na mga kalalakihan. So itong verse na ito, mga kapatid, 1657, tumutukoy sa mga ilang mga mushriko na mga Arabo. Samantalang 930, ito ay tumutukoy sa mga Hudyo at mga Kristiyano. You know? Pinabulaanan nila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang paniniwala. No, sinara, kumbaga, at the same time ay binasag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang tinatawag na paniniwala. You know? Na kung kaya sinabi ni Ibn Ishaq, rahimahullah, sila ang mga paganong Arabo na nagsabi, sinasamba namin ang mga anghel na mga anak na babae ng Allah. Yan ang mga Arabo noon. Kaya sumasamba sila sa mga anghel. Di ba? Ang iba sumasamba kay Jibril. May sumasamba kay Jibril alayhi salam. Na mga Arabo. Saan nila nakuha yung doktrina na sumasamba sa Ha? Saan nila nakuha doon sa Quran? Kanilang mga ninuno.
Oh, sa mga kanino-ninuan nila. Oh, marami namang mga Diyos sa mga Griego. Oh, di ba? Silang mga Hudyo, Kristiyano at Mushrikon na nagsabi ng karumaldumal na pahayag na ito, mga kapatid. Okay, hindi nila ito sinabi dahil sa kaalaman o katiyakan. You know? At maging ang kanilang mga ninuno ay nagsabi din ng the same na wala din kaalaman at walang tinatawag na katiyakan na kanilang tinutularan at sinusunod. Kaya sila ay sumusunod lamang sa haka-haka kung ano ang nais ng kanilang mga sarili. Yan duda, yun ang kanilang relihiyon. Haka-haka. You know? Yun ang kanilang relihiyon, gawa-gawa, mga kapatid. Diba? Now, kaya nga, sabi ng Allah, after that, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, kaburats kalimatan takhruju min afwahihim, iyaquluna illa kadhiba. So, ito na yung sumunod na ay, mga kapatid. Anong oras na? 11:40. Okay, pwede na. Pwede yung mga inisa na to? Pipicturean pa ninyo? Okay. Sa ano nga yung 1653? Ang 1657, ito ay tumutukoy sa mga Hudyo. Oh, sorry. Mga mushrikon. Mga mushrikon. Ilang mga Arab mushrikon. Anong kanilang paniniwala? Na ang anghel ay anak na Allah na ano? Babae. Babaeng anak ng anghel. Samantalang ito sa Hudyo at Kristiyano, ang Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki. At yan ay walang iba kundi sa mga Hudyo, sino? Si Uzair. Sa mga Kristiyano, sino? So, anong ginawa sa kanila ng Allah ay isinumpa. You know? Sila isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So, pasensya na kayo sa mga, kung mayroong mga manonood ng mga kakristyanuhan, ganun talaga. Bunyagan na ng pananampalataya. O, di ba? Masakit ang katotohanan. Kung ngayon yung masagasaan, mag-Islam na kayo. kasi malinaw ang katotohanan. Di ba? Sila ay tinatawag na, kumbaga, kapi-kapihan yung kanilang paniniwala, mga kapatid. Mekos-mekos. Okay? Copy-paste, mga kapatid. So ngayon, Ustaz, saan kinuha ng mga Kristiyano yung paniniwala nila na masyadong universal? Bro, tayo ka bro. Pagan. saan kinuha yung Christian? O tanungin mo sila. Pinag-usapan natin dito yung pananampalataya. Tatanong ko sa Christian, pambihira ka. Malahong bihi. Kasi isa yung father nila eh. Min, ano yan? Malahong bihi min. Min ilmiw. Wala. Wala liaba. Liaba. Ihim. Kaburats. Kalimatan. Kaburats. Kalimatan. Takhruju. Min. Ahihim. Illa sorry. Ay iyakuluna. Iyakulo? Ano ba talaga? Iyakulo, sorry. Inyakuluna. Kuluna illa kadhiba. Okay. Malahum bi. Anong rules ang tajwid dito? Malahum bi. Mim sagi na kasunod iba. Ikhfa shafawi. Mashallah tabarakallah. Guna o bigay guna? Guna. Okay. Mashallah mga iskolo ng tajwid. Malahum bihi min ilmin. Min ilmi. Anong rulings? Idhar bigunna. Okay. Min ilmi. Wala. Anong rulings? Min ilmi. Wala. Idgham. Okay. Bigunna. Bigay guna? Liaba. Liaba. Anong klase ng samad? Liabaihim. Liabaihim. Ito, liabai. Yung ano yung adyan?
Ha? Badal. Mashallah, tabarakallah. Kasi ang original niyan is Okay? Kaya pinag-isa, ginan. Yes. Liaba. Liaba. Dito naman sa ba. Anong klase ng mad? Mad. Liaba ihem. Anong klase ng mad? O sige, lagyan natin ang kulit mo. Okay? Yan lang talaga yung sign mo para malaman mo. Paano pag walang ganyan? Okay? Mad al wajib al muttasil. Okay? Liabaihim. So kaburats kalimatan takhruju, anong rulings? Kalimatan takhruju? Ikhfa. Sumarakato. Dinaw ikhfa. Min afahim, anong rulings? Idhar. Okay? Iyakulu, anong rulings? Idham biguna illa kadhiba. Ba, anong rulings? Illa kadhiba. Madaliwab. Okay. Sigurado? Okay. So mga kapatid, so yun yung ano. Okay, malahom. Dadako tayo ngayon sa tinatawag na muradi. Ang sabihin ay mufradat. Ibig sabihin ay mga kahulugan ng mga salita bago natin tafsiran. Malahum bihi min ilm. Malahum bihi min ilm. Na kung saan ay malahum, wala sila. Ma, dito mga kapatid ay ito yung sabi nating ma na tinutukoy dito ay tumutukoy sa tinatawag na pagtanggi. Manafi, no, malahum, wala sila. Malahum bihi min ilmin, wala silang anuman mula sa kaalaman. Ilm, alam natin yan, no? Wala li abahim, maging sila sa kanilang mga sarili ay walang kaalaman at maging yung kanilang mga ninuno. Wali aba. Aba, ito ay plural ng ab. Okay? Aba. Anong baba? Ab. Okay? Ibig sabihin ay singular. Okay? Pag gawin mo siyang plural ay aba. Aba. Papahabain mo lang siya. Aba. Aba. Ha? Yung baba, iwan ko sa kanila kung saan ko yung baba. Siyempre sa mukha. Malinaw? Aba. Liaba ihim, ibig sabihin ay sa kanilang mga ninuno. Hindi to damir muttasil, tumutukoy sa kanila. Kaburat. Ano sabing kaburat? Kaburat, ibig sabihin kabir. Naging, ibig sabihin nangging masidhi. Kaburat, ibig sabihin masidhi. Greatly. Malinaw? Karumal-dumal. Pwede rin yun. Parang galing sa living. Oh, So, grade. Ibig sabihin grade, malala. Bakit libingan? Kaburat, ibig sabihin ay naging, ibig sabihin matindi. Matindi. Yung kanyang karumal-dumal, kalimatan, yung salita. Anong salita dito tumutukoy mga kapatid? Anong salita na karumal-dumal ang tinutukoy dito? Yaong mga naniwala na nagsasabi ng Allah ay mayroong anak. Malinaw? So yung salita na yun ay matindi, karumal-dumal na salita. Takhruju, ang ibig sabihin ng takhruju, lumabas. Saan lumabas? Sa puwerta? Okay. Min afwahihim. Min afwahihim, afwah. Ibig sabihin ng afwah? Okay. Which is yung tinatawag na fam. Fam. Hindi afam, ha? Kundi fam. Ang fam ay bibig. Fa. Ang singular ng afwa is fa. Fa. Okay? Fa. You know? Fa. You know? Afwa. Pag ginawang plural, afwa. Af. You know? Afwahim. Kanilang mga bibig. Iyakulo na kadiba, na kung saan yung kasabihan nila, yung mga sinasabi nila, okay, ay kadiba, kasinungalingan, pawang kasinungalingan. Now, makikita natin dito mga kapatid, pero, subhanallah, dito mga kapatid, kaburats kalimatan, malahum bihi min ilmi, yung mga sinasabi niya, kalo. Nasaan ba yung unang aya kanina? Liyun dira ladina? Kalo, right? Kalo. So makikita natin dito kanina sa aya, previous aya na binura kanina, kalo is past tense, nangyari na. Yung mga naniwala
Now, sinasabi nila na ang Allah ay merong mga anak. Ito yung sinasabi nila noon, tapos na. Pero pagdating dito is present tense or future tense. Yakuluna. Okay? Ibig sabihin, yung kanilang mga sinasabi, meron ng original na pinanggalingan na sinasabi na nila noon. At patuloy pa nilang sasabihin yun. Kaya ang ginamit dito is future tense or present tense. Okay? Kaya atin po nila, iingkalo illa kadhiba. Kasi pag iingkalo illa kadhiba, ibig sabihin, maaring sasalungat yun sa kung ano talaga yung nangyayari sa kapanahunan ngayon at sa mga susunod pang kapanahunan. Kasi bakit? Sasalungat yun. Kasi bakit? Kasi may mga nagsasabi na ngayon at may magsasabi pa sa mga kinabukasan. So magiging mali yung tinatawag na Quran. Subhanallah. Kaya ang Allah ay napaka-fasih, napakagaling pagdating sa pananalita. Kaya dito makikita natin, present tense ang ginamit dito, samantalang sa unang aya, qalu, tapos na. Tapos na. Kasi nga, nangyari na noon yun yung sinasabi nila. At yung tinatawag na yung sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, at hindi pagkakaroon nila ng kaalaman, pati yung kanilang mga ninuno, na kung saan yun ang kanilang reference, ay subhanallah, ito ay magpapatuloy at mahanak. Kaya, yung warning na yun mga kapatid, na meron tinatawag na matinding parusa, ay patuloy na ito ay i-apply sa mga taong nag-aangkin ito. Magpasawalang hanggan. Okay? Kaya nga't iyakulo na ginamit dito ay walang iba is present tense at saka future tense. Kasi kung kalong gagamitin dito, past tense, sasablay yun sa kung ano man yung nangyayari ngayon at sa maaaring mangyayari pa. Malinaw? So yun yung ano doon. Bakit doon dito ay tinatawag na present tense? No, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma lahum bihi min ilm, ibig sabihin, ang bagay na ito ay haka-haka at ginawa lamang nila. Okay? Kanilang ginawa mga kapatid, kanilang imbento mga kapatid sa pananampalataya Islam. Ibig sabihin mga kapatid, sinaway sila sa pagbigkas ng mga salitang nagpapahiwatig ng kanilang labis na kamangmangan. So yung kanilang sinasabi niyan ay labis na kamangmangan. So wag na yung makipagtalo na. Kasi alam natin mga salitang lumalabas sa kanilang bibig para ipagtanggol ang kanilang relihiyon, ito ay mula sa labis na kamangmangan. Kaya hindi ka mananalo sa mga mangmang. Okay na? Ito ay isang kamangmangan, ito ay isang kalapastangan at panirang puri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Blasphemy, kumbaga. No? Kalapastanganan sa Allah. Nangangahulugan? Ha? Ano na naman yan? Nahirapan ako sa asawa ko kasi Laging sabi niya, sa asawa niya, mapapatay siya ko. ay, hayaan mo siya. Di mamatay siya muna. Gulat ay magawa. Ay, alam mo yung ito. Yung sinasabing labis sa pagkalungkot dahil sa asawa niya, born again, ano mang katulad nito, o sino pang mga brother natin na lungkot sila dahil sa kanilang mga magulang, di tinanggap yung kanilang da'wa. Kasunod na yan, maaya mga kapatid. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. You know? Okay, kaya wag kang malungkot, mga kapatid. Mafi-faida kung nalungkot ka. You know? Oh, yes. Sa paniniwalang paganism, Ano po yung? paganismo, paniniwalang paganismo, pagan yan. Walang duda, kasi galing yan sa paniniwala ng mga pagano. Malinaw? Okay, kinuha lang, at saka nirevise lang nila, kumbaga, binago, at kumbaga, dinagdagan, binawasan ng iba. Kaya nangangahulugan, kung ano ang iniuugnay nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya raw ay may mga anak, babae man o lalaki, wala silang kaalaman sa pag-uugnay na ito. Wala silang kaalaman. Mantakin mo, may anak ka, ibig sabihin, bumukha kang Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Diba? At gayon din, ang kanilang mga ninuno ay walang kaalaman sa pag-uugnay na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil imposible yun para sa Allah. Very impossible mga kapatid. Gaya na sinabi ng Allah sa suratul Al-An'am, sa chapter 6, verse 100, no? 100 to 101. Ano bang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid? Sabi niya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Diba? Magkagayong paman, inihanay pa rin ng mga musyrikon ang mga jin bilang mga katambal sa pagsamba sa Allah. Sa paniniwala na ang mga ito ay nagdudulot ng pakinabang o kapinsalaan. Walang pag-alinlangan na nilikha sila ng Allah
at ang kanilang mga sinasamba mula sa wala. Na siya lamang ang tanging tagapaglikha na kung kaya narapat lamang na siya ay sambahin ng walang katambal. You know? At katiyakan, nagparatang ang mga musyriko ng kasinungalingan laban sa Allah na itinatangi nila sa Allah ang mga anak ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Dahil sa kanilang kamangmangan sa kaganap na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Walang duda, ito'y haka-haka lamang ng mga musyrikon. Ang Allah, siya ang badi. Kaya after that, sinabi ng Allah, Allah'ng badi. Bakit kayo magtatambar sa Allah? At sinasabing siya ay mayroong anak, na samantalang siya yung tinatawag na badi. Ano bang ibig sabihin ng badi, mga kapatid? Ibig sabihin, nagpasimula ng paglikha ng lahat ng bagay, kalangitan at kalupaan. At ang anuman na kinalalaman ng mga ito, na wala siyang pinanggayahan, kung gayon, paano siya magkakaroon ng anak? Samantala, wala naman siyang asawa. Wala naman siya, hindi naman sila kinasal. Sino? Kay lubusan na napakataas ng Allah hinggil sa mga maling pag-aangkin ng mga musyrikon. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala, at siya ang alim, no? Ganap na nakaalam na walang anumang bagay ang naililihim sa kanya hinggil sa kanyang mga nilikha. So ito'y, kumbaga nilino ng Allah yung kanilang mga gawaing kamamangan at kalapastanganan. Diba? Na walang kwenta at walang kapararakan ang kanilang mga sinasabi at pag-aangkin. Kaya naman, wala silang anumang kaalaman tungkol dito, mga kapatid. At gayon din sa kanilang mga ninuno. Wala rin kaalaman kanilang mga ninuno. Kaya't ang marangal na pangungusap o parelang ito, ay walang duda ay itinatanggi ang kanilang inaangkin, isang pagtanggi na kinabibilangan nila at ng mga nauna sa kanila at anuman ang kanilang mga sinasabi. So yun, itong aya na ito, walang duda, ito ay isang malinaw na pagtanggi. Kanino? Pagtanggi sa kanila at pagtanggi sa kanilang mga ninuno at pagtanggi sa kanilang mga sinasabi at paniniwala. Okay? Sayo. Dito sa phrase na ito, saan yung pagtanggi sa kanila? Yung aya na ito, tulad sa sabi ko, ito ay pagtanggi, tinanggihan ng Allah sila at yung kanilang mga ninuno at yung kanilang mga kaalaman. Malinaw, yung kanilang mga pag-aangkin. Ang tanong dito ngayon, saan sa phrase na ito ang pagtanggi sa kanila? Hindi yung mga ninuno nila, kundi sila. Malahum bihi. Okay, min ilm. At sa mga ninuno nila, saan yung pagtanggi? At meron tinatawag na lalo, wala. To emphasize. Okay? To emphasize. Wala liabaihim. So double kapatid kasi ito'y pagtanggi, dalawang pagtanggi. Yung mana yan, la parehong kahulugan, parehong pagtanggi. Manafiya at saka laan nafiya. You know? Pagtanggi. Malahum bihi min ilm. So, pagtanggi sa alin yung kanilang kaalaman. Yung mga kaalaman ninyo, puro kamangmangan yan. Sabihin dito, mga kapatid, yung alaman ninyo, mangmang. So, dalawang klase ng kaalaman. Totoo at saka kamangmangan. Okay? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Ito yung inyong katangian. Katangian ng kanilang sinasabi. Ito yun yung matinding, kumbaga matinding kasinungalingan at sa pananalita na lumalabas sa kanilang mga bibig. You know? Na ang kanila nang sinasabi na walang duda, ito ay malinaw na kasinungalingan. Okay, so yun yung mga kapal sa panampalatayang Islam. Yes, go ahead. Kasi ko rin dyan sa talata na hindi na dapat pag-aralan yung mga walang kwentang bagay na sa kanila. Good, alam mo, magandang punto yan, mga kapatid. Kasi may mga kapatid tayo na nag-exert ng effort para pag-aralan yung mga bagay na ito. Samantalang nakalimutan niya ang pag-aral ng kanyang din. Di ba? Okay, ito'y payo ko sa mga nag-aaral ng comparative study. Walang problema mag-aaral ka ng comparative study, pero huwag kang mag-focus sa pag-aaral ng kanilang parelihiyon na samantalang pinabayaan mo ang relihiyon mo. Diba? Masya na mga galing sa comparative, pag tinanong mo sa sala, ano nangyari? Diba? Hindi alam kung ano yung mga wajibat sa sala, hindi alam kung ano yung mga ruko ng sala. Pero alam niya, verse by verse ng Biblia. Kung ano mang sabihin natin mga comics. Okay? So, hindi natin na lubusan na, siyempre, na yung kasi kami naman sa pag-aaral yun, to compare, para magkaroon ng kabatiran. Pero naman sana, di ba, maging balance at mas priority mo yung pananampalataya mo. Kasi paano may pagtatanggol ng relihiyon mo kung wala kang kaalaman sa relihiyon mo? Di ba? Makakatulong yung subject ni Ustad Khalid na tajwid. Okay, tajwid masyado. Lahat naman, mga kapatid, nakakatulong basta may kinalaman sa din. Nanduda, tajwid man ito, lugha man ito, hadith man ito, fiqh man ito, tafsir man ito, basta may kaugnayan sa tinatawag na kaalamang syariah. You know? Kaya sinabi ni Al-Kharqi, sabi niya, kung halimbawa sinabi ng tao, ito yung mga pilosopo na halimbawa, sinasabi ng tao, ang pagkakaroon ng anak ay imposible sa kanyang sarili. Right? Imposible sa Allah. Kung
kung gayon, paano niya sinabing malahum bihi min ilm? Walang anumang kaalaman hinggil sa kanilang paratang na ang Allah ay nagkaroon daw ng anak, di ba? So, ano yung ano doon? Anong silbi, kumbaga? Paano nasabi na yun? Paano sinabi ng Allah yung bagay na samantalang imposible naman, alam ng Allah sa kanya sarili na imposible yun na mangyari na magkaroon siya ng tinatawag na anak. So bakit pa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ay ang kawalan ng kaalaman sa isang bagay ay maaaring dahil sa kamangmangan, sa landas, which is patungo rito, o maaaring dahil ito ay imposible sa sarili nito, kung saan ang kaalaman ay hindi maaaring ikabit, at ang katulad nito ay mayroon sa banal na Quran. Ibig sabihin, ang tao sinasabi yun dahil sa mali ang kanyang impormasyong nakukuha. Di ba? Okay. Dahil sa tinatawag na ligaw ang kanyang kinabibilangan. Di ba? May mga tao na gusto ng katotohanan, pero yung kanyang dinadaanan ay puro kasinungalingan, kaya hindi nakamit yung kanyang gusto na katotohanan. Yung papunta doon sa katotohanan ay nagkaroon ng balakid upang malaman niya ang katotohanan. You know? May mga taong ganyan. Naghanap ng katotohanan, ano nangyari sa kanya? Napadpad doon sa kung ano-ano yung paniniwala. Pero wallahi mga kapatid, believe me, kung ayaw mo bahala talaga kayo. No? Kung talaga ang isang tao tapat sa kanyang sarili na naghahangad siya ng totoo, wallahi ipagkakalubin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Balang araw ipagkakalubin sa kanya ng Allah. Hindi man ngayon, bukas, magpakailanman. Okay. Okay. Sa word na kaburats kalimatan, ang ibig sabihin ng kaburats kalimatan, itinatampok nito ang kabigatan. Itinatampok nito ang kasidhian ng kasinungalingan na kanilang ginawa. Kaburats, kabir, marra. Sadik, kabir. Okay? So anong itinatampok dito? Yung kabigatan, yung kasidhian, mga kapatid, yung kanilang tinatawag na ginagawa. Kaya sinabi ng Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Ibig sabihin, wala itong batayan maliban sa kanilang sinasabi. No? At wala silang ebidensya para rito maliban sa sarili nilang mga kasinungalingan at kathang isip. Kaya sinabi ng Allah, iyaquluna illa kadhiba. Wala silang sinasabi kundi pawang kasinungalingan. No? Now, yung bilang panghuli mga kapatid, yung verb na yan, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim, ang pagiging kasuklam-suklam nito ay napakadakila at ang kaparusahan nito ay napakabigat. Subhanallah, marami sa Quran yan. Di ba dati nung sinabi ng mga tao nang alin nagkaroon ng anak? Anong nangyari sa kalangitan mga kapatid? Nagkabiyak-biyak ang tinatawag na kalangitan, subhanallah. Di ba? Lumangit-ngit yung kalangitan, halos mabiyak at halos ito ay mawasak dahil lamang sa salitang yaon. Tapos, pakakasalan mo ang isang babae na nagsasabi ng Allah nagkaroon ng anak? Subhanallah. Kaya mga kapatid, payo ko sa aking sarili. Hindi na mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na bawal yung kasi ang mahalaga alul kitab. Ang mga punto dito, may option pa eh. Diba? Marami pang nasa bakuran natin na nangangailangan ng kalinga mo. Nangangailangan ng pagmamahal mo. Nangangailangan ng suporta mo. Bakit ka patatawid sa kabilang bakuran na nagsasabi ito ng karumal-dumal sa Allah subhanahu wa ta'ala at magiging makasama mo sa isang kama? La hawla wala quwwata illa billah. Okay? Samantalang may mga sister dyan na uhaw sa pagmamahal ng mga kapatid natin. Kaya, kapatid, piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo, no, ang isang babae na kung saan parehas kayo ng pananampalataya. Parehas kayong sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Yeah. Bakit? Di ba? Ano bang sabi niya sa banal na Quran, mga kapatid? Ano sabi niya sa banal na Quran? Napakalinaw. Di ba? Sabi niya, ano yun? Sabi niya na mas mainam pa yung ano? Mas mainam pa isang babaeng alipin kaysa sa tinatawag na ano? Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatskum. So, di ba? Ang isang slave, isang katulong at alilang babae na ngunit mananampalataya ay higit na mas mainam kaya isang babae na walang pananampalataya, nagtatambal sa Allah, kahit nabighani ka sa kanyang kagandahan. Di ba? Ano yun? so aanhin mo yung kagandahan, mga kapatid, na kung mas maganda pa yung katulong kaysa sa artista.
Ngunit mananampalataya siya. Diba, katulong na nga siya, mushrika pa siya, anong lang mano? O kapatid, so inshallah subhanahu wa ta'ala, any question? At sa na ito, at of course, hindi pa nagtatapos tayo dyan sa paglalakbay at kumbaga, no, pagsikhay at saka paghukay ng mga kaalamang sikretong kaalaman sa ayan na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Naliwanagan ka. Yung pananampalataya ako sa anak. Sa anak. Kaya hindi ako maniwala na may yung Diyos may anak. Kasi pag sinabi mo ang Diyos ay may anak, eh, pagtatambal na yun kasi ang pagkaroon ng anak ay katangian yun ng kanyang mga nilikha. Mendoda. May palusot kasi sila, lagi lang sinasabi nila, nagre-respeto lang sila. Ano respeto kalapasan ano? Ano respeto? Okay, anong respeto yung paglapas sa paglapas lang? Okay mga kapatid, so oy, wala nang ano? Wala nang attendance? Bago ba yan? Dalawa ba yan? Isa lang natin.